Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Francis Mecate, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at advance happy birthday sa iyo Lods Jasmine, shoutout po sa iyo Idol Angelica Vargas, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobit ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Guapo Buyo Kupol nga lang. Ingats kayo Lods lagi at sa iba pang mga nililindol, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Santino Dayaw, shoutout po sa iyo Idol Gerardo Mades ng Mindanao, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na selosa na si Elizabeth Lopez na nasa US, sana all pogi, shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong at tagay daw sa kaibigan niya na si JR Montezo at Patrick Nibilos, at shoutout po sa iyo Idol Talem Anthony. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang nakatingin sa katawan ni Yuseong ay nag-aalala na lang si Master Honjin, napapatanong na lang ito sa sarili niya kung ano ba ang iniisip ni Yuseong bakit niya ito ginagawa, bigla naman napansin ni Master Honjin ang ginagawa ng Shadowless Prowler. Agara na ginamit ng Shadowless Prowler ang lubid nito, at unti-unting pinapalibutan ng katawan ni Gyeonghon hanggang sa mahigpit na netali na niya ang katawan nito. Sinabi ni Master Honjin sa Shadowless Prowler na hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari kay Yuseong kapag inatake nito si Gyeonghon Bukli, ayon naman sa Shadowless Prowler na kung ganoon ay gamitin na nila ang pagkakataon na ito para makatakas sapagkat marami pang mga taga First House of Chaos ang pwedeng dumating dito. Sinabi naman ni Master Honjin na hindi niya ito magagawa, kapag ginalaw niya ang katawan ni Yuseong ay baka hindi na makabalik ang kaluluwa nito at tuluyan na itong maglalaho. Ayon naman sa Shadowless Prowler na kung ganoon ay siya na lang ang tatakas mag-isa, siya din naman ang hinahabol ng mga taga First House of Chaos at kung wala siya dito ay sigurado siyang makakagawa naman ng paraan si Master Honjin para makatakas. Subalit habang naglalakad palayo ay may napansin ng Shadowless Prowler na mga tao na paparating, napapamura na lang ito sapagkat mukhang huli na para makatakas pa siya sapagkat dumating na ang iba pang miyembro ng First House of Chaos. Sa gilid naman nila Master Honjin ay nakarating na din si Agolta hawak ang malaking palakol nito, napalingon naman si Master Honjin dito nang maramdaman niya ito, seryosong tinawag ni Agolta si Master Honjin. Sinabi nito na ang maisip na si Master Honjin pala ang sumusunod sa kanila habang patuloy nilang hinahanap ang Shadowless Prowler. Sinabi naman ni Hajong na kung saan naman balak pumunta ng Shadowless Prowler. Ayon naman kay Sahayel na mukhang ang kilalang si Master Honjin ang kasama ng Shadowless Prowler ngayon. Sinabi naman ni Agolta na anumang karagdagang panghihimasok mula kay Master Honjin ay magbubunsod ng digmaan sa pagitan ng kanilang mga Pakseian, kaya mas maigi na wag na ito makialam pa. Ayon naman kay Master Honjin na nakakatawa na ang mga kataga na iyon ay manggagaling talaga sa King of Beasts na si Agolta. Kung talagang nais mong malutas ito ng mapayapa, kailangan nito na hayaan na paalisan sila dito. Sabay ginamit ni Master Honjin ang apoy nito para palibutan sila ng hindi makalapit ang mga kalaban. Seryoso naman na napatingin si Agolta kay Master Honjin. Kahit na si Master Honjin ay seryoso lang din na nag-aantay ng desisyon na gagawin ni Agolta. Nagtataka naman na tinanong ni Sahayel na kung bakit wala pa dito si Chokak. Ayon naman kay Monbyuk na si Chokak ay tinalo ni Yuseong Dan, hindi na lang makapaniwala si Sahayel at Hajong sa mga narinig nito. Nag-aalala na lang si Monbyuk sapagkat kapag nalaman ni Master Honjin na sinusubukan nilang patayin si Gyeonghon Bukli, maaari na gagamitin ng Worm Alliance ito bilang kanilang kalamangan. Naiinis na lang siya sapagkat masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Yuseong Dan. Nabigo ako sa sandaling inakala kong tatanggapin niya ang aming alok na pagpatay kay Gyeonghon, pero hindi pa sila dehado ngayon. Tinanong ni Agolta si Monbyuk kung ano ang assessment nito sa sitwasyon na meron sila ngayon. Habang hinahawakan ng salamin nito ay sinabi ni Monbyuk na wala na silang sapat na miyembro ng Blood Squad upang muling maitatag ang barrier. At base sa mga naririnig niya na si Agolta at si Master Honjin ay may magkapantay na lakas, at ang isa sa pinakamalakas nilang manlalaban na si Gyeonghon Bukli ay kasalukuyang walang kakayahan na lumaban.
ngunit maaaring ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanila sa kasong ito, at saka ang mga ito ay kailangan na mag-focus sa pagprotekte kay Yuseong Dan, ngunit kung tututukan lang nila ang paghuli sa Shadowless Prowler. Naniniwala siyang mananalo sila sa labanan na ito. Agara naman na nagpalabas ng malakas na aura si Agolta habang sinasabihan ng lahat na susugod sila at lalaban. Agara naman sumugod ang ibang miyembro ng First House of Chaos at mga Underworld Eagle. Napapatanong na lang ang Shadowless Prowler kung bakit nangyayari ito. Agara naman na kinumpas ng Shadowless Prowler ang mga kamay nito para gamitin ang kakayahan niya sa lubid. Isa-isa na lang na nahihiwa ang mga papasugod na miyembro ng First House of Chaos at mga Underworld Eagle sa pag-atake ng Shadowless Prowler. Hindi na lang makapaniwala si Agolta habang nakikita niya ang mga mandirigma at mga Underworld Eagle na nagkakapira-piraso. Kahit na si Sahayel, Hojong at Monbyuk ay nagulantang na lang sa sinapit ng mga kasamahan nila, makikita natin sa mga mata ng Shadowless Prowler ang layunin na pumatay. Sinabi nito na isang grupo ng mga batang nag-uumpisa pa lang ay nag-iisip na ako ay madaling biktima para sa kanila, at habang hinihila ang mga lubad ay nagagalit na sinabi ng Shadowless Prowler na kung sino sa atin ninyo ako. Nanggagalaiti naman sa galit si Sahayel habang minumura ang Shadowless Prowler at nagbabalak na sugurin ito. Gayunpaman ay agaran nitong pinigilan ni Hojong at sinabihan na maghintay. Nagagalit naman na napapatanong si Sahayel kung bakit. Lumaki na lang ang mata ni Sahayel nang makita na nahiwa ang ngipin ng tigre na suot nito, hanggang sa tuluyan na niyang nakita ang matulis na lubad sa harap niya. Nagagalit na lang na tinatanong ni Sahayel kung kailan pa nagawang malagay ito ng Shadowless Prowler. Ayon naman sa Shadowless Prowler na nailagay na niya ang mga lubad na ito bago pa dumating ang mga ito, hinanda talaga niya ito sakaling hahabulin pa siya ni Gyeonghon Bukli. Gumamit naman ng telepathy si Monbyuk at binalaan ng lahat na mag-ingat sapagkat ang kada lubad na gamit ng matandang Shadowless Prowler ay may nakalagay na key, at kung mas malakas ang key na tinataglay ng Shadowless Prowler sa mga ito, kahit na ang mga sandata na dala nila ay walang kahirap-hirap na mahihiwa lang ng lubad na ito kaya kailangang mag-ingat. Sa isip-isip naman ni Sahayel na ang lubad na ito ay hindi naman ganito kalakas kung makaputol ito kanina, mukhang nilala ng matandang ito ang lakas niya at hindi pa pinapakita sa kanila sa umpisa pa lang. Agara naman na inapakan ni Agolta ang lubad na may kinang Shadowless Prowler, sabay binalutan ng malakas na ki ang sandata nitong malaking palakol, at sabay na mabilis na umatake sa mga lubad na may layunin na putulin ang mga ito. Subalit hindi na lang ito makapaniwala sapagkat napagtanto niyang kahit na ang kanyang key ay hindi sapat para maputol ang mga lubad ng Shadowless Prowler. Sinabi naman ng Shadowless Prowler na tinatago niya ang teknik na ito para lamang gamitin sa Heavenly Oracle. Kailangan ko ng ilang oras para i-set up ito, ngunit kahit na ang King of Beasts ay hindi makakadaan ng ganoon lang kadali, kaya napapangiti na lang ang Shadowless Prowler habang sinasabi na ngayon ay, kung susubukan pa ba ng mga ito na kalabanin sila, makikita natin ang maraming lubad na nakalagay sa paligid na kinaroroonan nila Master Honjin. Natahimik na lang si Agolta sa mga pangungutya na sinabi ng Shadowless Prowler. Napapamura na lang si Monbyuk at hindi niya inaasahan ito. Kahit na si Sahayel at Hojong ay napatigil na lang at hindi alam ang gagawin, bigla naman napalingon ang Shadowless Prowler kay Master Honjin nang marinig ang tawa nito. Nakangiti habang naka-thumbs up si Master Honjin at sinasabihan ng Shadowless Prowler na kahanga-hanga ang ginawa nito. Nadidismaya na lang ang matanda at sa isip-isip nito na bakit ang lahat ng mandirigma sa Merem ay tulad ni Master Honjin. Kaya napapabuntong hininga na lang ang Shadowless Prowler habang si Master Honjin ay nakangiti na nakatingin peren dito, sabay seryosong lingon sa katawan ni Yuseong, at sinabi ni Master Honjin na ngayon ay si Yuseong naman. Sa kabilang banda ay agara na sumugod si Yuseong papunta kay Gyeonghon at naglunsad ng malakas na pagsipa na nagawa naman ang maarang ni Gyeonghon, sabay sinundan pa ni Yuseong ng isa pang sipa na nagawa naman na maiwasan ni Gyeonghon sa pamamagitan ng paghiga.
Agara naman na naglunsad si Gyeonghon ng pag-atake na naiwasan din ni Yuseong. Naiinis na lang ang ating bida sa nangyayari kung bakit ang tagal, kaya agara na ulit ito na umatake habang sinasabi na bilisan na at mag-activate na ang pagyelo sa pag-atake na ito, hanggang sa matagumpay na nag-activate ang maliit na chance na mayelo ang kalaban kaya makikita natin na binalutan na si Gyeonghon ng yelo sa katawan nito. Sa ngayon ay nasa level 3 pa lang ang kakayahan niyang Art of Frost, nadidismaya na lang si Yuseong sapagkat sobrang mababa ang chance ng pagka-frost. Masyadong matagal bago ma-activate ito. Agara naman na kinausap ni Yuseong si Gyeonghon at sinabihan niya ito na makinig sa kanya. Hindi siya naparito para angkinin ang katawan nito, naparito siya para makausap ito. Alam niya na hindi nito magugustuhan ang maririnig nito subalit may mga tao sa grupo nito na sinusubukan itong patayin. Kaya hindi nila kailangan na maglaban, subalit hindi na natapos ni Yuseong ang mga sasabihin pa nito, nang biglang sinabi ni Gyeonghon na kung sa tingin ba ni Yuseong ay hindi niya alam yon. Nagulat naman si Yuseong dito, kaya nagtataka na lang ito kung paanong nakapagsalita pa ito. Agara naman na nawasak ang mga yelo ni Yuseong dahil sa malakas na apoy na pinakawalan ni Gyeonghon kaya napapa-atres na lang ang ating bida sa init ng apoy nito. Nakangiti na sinabi ni Gyeonghon na kung hindi ba nakikinig sa kanya si Yuseong sa mga sinabi niya na ang lahat ng nakapalibot sa kanya ay sinusubukan siyang patayin. Habang unti-unting lumalapit si Gyeonghon ay naiinis na lang si Yuseong sapagkat malapit na siyang maubusan ng ki. Ang tanging pagpipilian ko ay gamitin ang aking isa pang sarili na nagpapanatili ng Art of Flame sa pamamagitan ng Dual Mind Technique, ngunit ito ay magiging sanhi ng mabilis na paglamig ng aking katawan. Dapat kong kumbinsihin ang taong ito at bumalik sa aking katawan bago ito ganap na lumamig. Ginamit na ni Yuseong ang Art of Flame kung saan ay may lumalabas ng mga apoy sa katawan nito. Nabahala naman si Master Honjin nang makita ang katawan ni Yuseong. Habang pinagmamasdan ng katawan nito ay napapatanong na lang si Master Honjin kung bakit umaalis ang init sa katawan ni Yuseong. Kung magpapatuloy ang ganito ay mamamatay ito, samantalang hindi na lang makapaniwala si Gyeonghon nang makita ang apoy. Ayon dito na kaya din pala nito na kontrolin ang apoy, kung sa bagay kahit nga si Master Honjin ay gumagamit din ng apoy kaya hindi na dapat na ipagtaka pa at ipagpatuloy na lang nila ang laban. Ngunit ang masasabi niya lang ay hindi gagana sa kanya ang apoy nito sapagkat siya ay ang avatar ng paghihiganti. Biglang unti-unting nagbabago ang hitsura ni Gyeonghon at nagkaroon ito ng mahabang balbas, kaya hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nasasaksihan niya. Napapataas na lang ang kilay ni Yuseong habang sinasabi na ang anyong ito ay ang anyo ng pinuno ng First House of Chaos, ang ama ni Gyeonghon Bukli. Bakit nag-transform sa hitsura ng kanyang ama si Gyeonghon Bukli sa loob ng sariling isip nito? Kung nawala na ba ang pakiramdam nito sa sarili niya? Alam kong wala sa mga ito ang totoo, ngunit sumasalungat pa rin ito sa lahat ng loika. Lahat ng nangyayari ay walang kabuluhan at hindi niya lubos na maintindihan ito. Ang lugar na ito at ang hitsura na meron ito ngayon, hindi niya makuha ang ibig sabihin ng nangyayari ngayon. Ang tanging nararamdam niya lang ngayon sa mga oras na ito ay ang hindi mapaliwanag na galit na lumalabas kay Gyeonghon. Nagpatuloy ang labanan ni Yuseong at ni Gyeonghon na nasa anyo ngayon ng pinuno ng First House of Chaos. Kada atake ng ating bida ay naiinis na lang ito sapagkat mas lalo pang bumilis si Gyeonghon at hindi man lang siya makalunsad ng malinis na pag-atake. Mabilis naman na sumulpot si Gyeonghon sa likod ni Yuseong na labis naman na kinabahala ng ating bida nang maramdaman ito. Gayunpaman ay nagawa pera ni Yuseong na maiwasan ito sa huling segundo sa pamamagitan ng mataas na backtumbling sa ere, at agara ng sumugod para maglunsad ng isang patalikod na pag-atake. Subalit nagawa naman ni Gyeonghon na maarang ang malakas na suntok ng ating bida gamit lamang ang isang kamay na walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si Yuseong na palakasin ang suntok nito subalit hindi pa rin niya mapa-atres kahit isang pulgada sa kinatatayuan si Gyeonghon. Kumuskus ang kamao ni Yuseong sa mga palad ni Gyeonghon, at dahil dito ay sa wakas ay nag-activate ang fire explosion, kung saan ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa arena na pinaglalabanan ng dalawa. Patuloy na nilamon ng malakas na pagsabog ng apoy ni Yuseong ang buong arena kahit na ang apoy na meron si Gyeonghon,
subalit unti-unti lang ni Gyeonghon na hinihigop ang apoy ng pagsabog na nilunsad ni Yuseong na labis naman na kinagulat ng ating bida. Habang tuluyan ng naubos ang apoy ng pagsabog ay sinabi ni Gyeonghon na ito na ba ang lahat ng magagawa ni Yuseong, ito lang ba ang kayang gawin ng apoy na meron ito. Sa kabilang banda naman ay nadidismaya na lang si Yuseong hindi dahil sa nagawa ni Gyeonghon na mapawalang bisa ang apoy niya nang walang kahirap-hirap kundi nadidismaya siya sapagkat mukhang tuluyan ng naging kamukha at ugali ni Gyeonghon ang ama nito. Kung sakaling gawin ito ni Gyeonghon sa labas ng mundo na ito ay baka ang imahe na kilala niya dito ay tuluyan ng magbabago, subalit biglang nakaramdam si Yuseong ng panginginig at nag-umpisa ng palibutan ng katawan niya ng mga yelo na labis na kinabahala ng ating bida. Habang sinusubukan na ay galaw ang katawan ay napagtanto niyang ang kanyang katawan ay nag-uumpisa ng maging yelo sapagkat wala nang nagpapainit dito nang kinuha niya ang kapangyarihan ng apoy sa isang sarili niya. Napapatanong na lang ito kung umabot na ba siya sa limitasyon, subalit kailangan niya pa ng maraming oras at hindi pa ito ang oras para lumabas siya sa isipan ni Gyeonghon. Pinagpapawisan na lang si Yuseong sapagkat kung magtatagal pa ng kahit isang minuto ay tuluyan ng hindi makababalik ang kaluluwa nito sa katawan niya. Bigla naman may apoy na pumalibot sa katawan ni Yuseong, kaya nagtataka na lang si Yuseong kung bakit nakararamdam na ulit siya ng pagkainit sa katawan. Makikita natin na pinapainit ni Master Honjin ang katawan ni Yuseong para hindi ito tuluyan na mamatay. Alam ni Yuseong na ang init ng apoy na ito ay nanggaling kay Master Honjin. Kaya tuluyan ng naglaho ang yelo sa katawan niya at masaya si Yuseong sapagkat palaging nandyan si Master Honjin para tulungan siya sa tamang oras. Sa ngayon ay ang kailangan niyang pag-isipan ay kung paano niya kakaharapin si Gyeonghon sa sarili nitong mundo, kung magagawa lang sana niya ang kaparehas na meron siya noong nakaraan na 2 taon, baka sakaling magawa niyang maibalik si Gyeonghon sa katinoan nito gamit ang kidlat o kuryente sa katawan niya noon. Sinusubukan na lang niya alalahanin ang lahat ng tinuturo sa kanya ni Master Honjin kung sakaling makahanap siya ng paraan, o kaya naman sana ay mayroon siyang katulad na makapangyarihan na kinameron si Jium Namgong. Sa ilalim ng tubig ay nakita ni Yuseong ang espada na binigay sa kanya ni Mamoru Miyamoto. Nagtaka na lang ang ating bida kung bakit nandirito ang espada na ito. Tinignan ng mabuti ni Yuseong kung ang espada ba talaga ito ni Mamoru Miyamoto hanggang sa mapatunayan niyang ang Muramasa nga ito at hindi siya nagkakamali. Makikita natin na ang espada na Muramasa ay nakadikit sa likod ng walang malay na katawan ni Yuseong. Habang pinagmamasdan ng espada sa ilalim ng tubig ay napapatanong na lang si Yuseong sa sarili kung bakit nandirito ang espada na ito. Sinubukan na niyang magpalabas ng mga sandata niya subalit hindi iyon gumana dito sa mundo ni Gyeonghon. Agara naman na naglulunsad ng pag-atake si Gyeonghon kaya napalingon si Yuseong sa taas nito. Nabahala naman ang ating bida nang makita ang papalapit na pag-atake ni Gyeonghon. Malakas na sumalpok ang pag-atake ni Gyeonghon sa sahig, sapagkat nagawa pere ni Yuseong na maiwasan ang nakamamatay na pag-atake na iyon. Agara naman napalingon si Gyeonghon sa kinaroroonan ni Yuseong, at malakas na naglunsad ng isa pang pag-atake kung saan ay direkta na tinamaan si Yuseong nito. Sa sobrang lakas ng pag-atake ay napapaubo na lang si Yuseong, at mabilis na bumulusok ang katawan nito sa bumagsak na arena, at sa lakas ng pagsalpok ng katawan ni Yuseong sa arena ay nagkabiyak-biyak ito, hanggang sa tuluyan na itong nawasak. Habang hinahantay na maglaho ang makakapal na usok ay inaabangan ni Gyeonghon kung makakabangon pa ba si Yuseong sa malakas na pag-atake na iyon. Unti-unti naman bumabangon si Yuseong subalit nahihirapan ito sapagkat direkta siyang tinamaan ng malakas na pag-atake ni Gyeonghon. Nagagalit na sinabi ni Gyeonghon na talagang matigas ang ulo ni Yuseong. Hindi pera nito umaalis sa utak niya kahit na anong pag-atake na ang ginagawa niya dito. Tulad ng laso na ito na matagal na niyang gustong mawala sa kanya, nagawa naman na ni Yuseong na makabangon at seryoso itong napatingin kay Gyeonghon. Ayon kay Yuseong na tulad ng sinabi ni Gyeonghon ay hindi siya basta-basta matatalo, subalit may rason ba kung bakit ang anyo ng ama nito ang ginagamit nito ngayon. Ito ang taong pinakamumuhian nito, kung saan ay gustong-gusto ni Gyeonghon na patayin ang sarili niyang ama, at gayon pa man inilapat mo ang kanyang imahe sa iyong sarili, ang mga galos ng iyong kamalayan ay nagpapabigat sa iyo.
At umabot ito sa sukdulan na hindi ka na magpapakita ng sarili mong mukha, itigil mo na ang pagtakas dito. Sinabi naman ni Gyomhon na wala itong karapatan na magsalita ng ganoon sapagkat ito ay pinalaki at nakaramdam ng pagmamahal noong pinanganak pa lang ito, kaya wala itong alam sa mga nararamdaman ng mga tao na tulad niya. Kaya manahimik ka sa mga walang kabuluhan na pinagsasabi mo Chorangyong. Sabay nagpalabas ng malakas na aura si Gyomhon sa galit, matatag naman na sinalubong lang ni Yuseong ang malakas na aura na puno ng galit na nanggaling kay Gyomhon. Nagtaka at nabahala si Yuseong nang makita ang nangyayari sa likod niya, napansin niyang nagkaroon ng makapal na usok na namumuo sa likod nito na handa siyang lumunin kahit anong oras. Sumulpot si Gyomhon sa makapal na usok na ito habang gamit ang sandata na Ethereal Blade of the Feral Butterfly para atakihin si Yuseong. Seryoso naman na sinabi ni Yuseong na sa buong buhay niya ay minamaliit siya ng lahat, higit pa sa iyo Gyomhon, isang taong ipinanganak na may talento. Nanlilisik na nilunsad ni Gyomhon ang pag-atake nito, bigla naman naglaho si Yuseong at hindi ito tinamaan ni Gyomhon. Hindi na lang makapaniwala si Gyomhon kung ano ang nangyari, paanong hindi man lang tumama ang malakas na pag-atake ng kanyang ama. Sinabi naman ni Yuseong na huwag itong kikilos o magpapakita ng ganitong pag-uugali sa harap niya na para bang sa tingin ni Gyomhon na siya na ang pinakakawawang tao sa mundong ito, samantalang siya ay walang kakayahan na mapakita ang sugat na meron siya sa mahabang panahon. Kung alam ba ni Gyomhon kung gaano siya nagsikap para makamit ang kapangyarihan na ito na palaging sinusubukan nito na kunin, ni hindi mo makontrol ang iyong kapangyarihan ng walang tulong, na para bang kakayanin mo mapanghawakan ng kapangyarihan ng batong Buddha o kung ano pa man ang tawag dito. Sumobra ka na masyado at hindi nakatanggap-tanggap ang mga pinagkakagawa mo na halos nawala ka na sa sarili mo dahil lamang sa kagustuhan mo na matalo ang iyong ama. Napapaisip na lang siya kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nagawa mo ng matalo ang iyong ama. Makikita natin na napapalibutan na si Yuseong ng maraming kulay itim na kidlat sa katawan habang hawak ang espada na Muramasa. Sinabi nito na walang kabuluhan ang lakas na meron ka kung walang pagpipigil sa sarili. Kung hindi mo man lang matukoy ang pagkakaiba ng kaibigan at kalaban, gagawa ka lang ng mas maraming kaaway. Ang tunay na lakas ay hindi nangangahulugan ng hindi pagpapatalo sa sinuman, nangangahulugan ito ng pagiging isang mandirigmang handang sundin ng mga tao sa paligid nito na bukal sa mga puso nito. Kung talagang gusto mong maging mas malakas, kontrolin mo ang iyong kapangyarihan, at maging isang mandirigma na kahit ang iyong ama ay susunod sa iyo. Mabilis na umatake si Yuseong at nakalipat na agad ito sa harap ni Gyomhon, habang sinasabi na sa halip na hilingin lamang ni Gyomhon na mangyari ang mga bagay, subukan mong magsikap. Sabay lunsad ng pag-atake gamit ang espada na Muramasa na naglalabas ng maraming mga kidlat. Direkta naman na tumama ang malakas na pag-atake ni Yuseong kay Gyomhon. Makikita natin ang malalakas na kulay itim na kidlat na tumatama dito. Direktang tumama ang espada ng Muramasa sa logo ng pamilyang Bukli na suot ni Gyomhon kung saan ay unti-unti na itong nasesaira hanggang sa tuluyan ng nawasak ang logo ng pamilyang Bukli kung saan ay naglaho na ang anyo ng pinuno ng First House of Chaos sa katawan ni Gyomhon. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Yuseong ay nakabalik sa ulirat ito sa tulong ng mga itim na kidlat. Sa kabilang banda naman ay napalingon si Master Honjin at ang Shadowless Prowler sa kinaroroonan ng katawan ni Gyomhon. Tuluyan nang nakabalik si Gyomhon sa ulirat nito at nabalik na din nito ang kontrol nito sa katawan. Nagulat naman si Agolta at si Monbyuk nang makita na okay na ulit ang ikatlong anak ng First House of Chaos at hindi na ito nilalamon pa ng demonic flame. Samantalang si Yuseong ay nagulat sapagkat nawala na ang taong kinakalaban niya sa harap niya. Napalingon naman si Yuseong sa di kalayuan nang marinig si Gyomhon. Sinabi ni Gyomhon na kung pagsusumikap ba ang sinasabi nito, at kung gaano karaming pagsisikap ang dapat kong gawin upang talunin ang sumpang ito, mapasumpa ng kapangyarihang ito na matagal nang nagpapahirap akin. Pati na rin ang pamilya na kahit kailan ay hindi ako tinuring na isa sa kanila.
Hanggang kailan ko dapat tiisin ito, ang sobrang galit na nararamdaman ko? Hanggang kailan ko dapat pigilan ang galit na ito? Kailangan ko bang manatiling lunukin ito sa kaloob-looban ng puso ko ang galit na ito? Ayon naman kay Yuseong na ang pagsusumikap ay hindi ibig sabihin na pagtitiis lang sa isang bagay. Ito ay patuloy na pag-usad habang pinalalago ang sarili hanggang sa mapagtagumpayan mo ang iyong kapalaran. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng mga madaling daan, pagsuko, o pagtakas. Ito ay tungkol sa pagharap sa iyong sumpa ng direkta at paglampas dito.